Okay, magandang gabi, no? Welcome back ulit sa ating channel. Ngayon, i-discuss naman natin ano ba yung autoimmune disease na tinatawag, no? Kasi yung sa akin, hyperthyroidism or Graves' disease, nakuha ko siya because of autoimmune disease. Tara, pag-usapan natin. Okay, hyperthyroidism. Okay, ibigay na natin yung ano muna niya, no, yung definition ng layman's term niya. Okay, pagka sinabi mo kasing hyperthyroidism, ibig sabihin yung ating thyroid nagpo-produce ng sandamakmak na hormones. Kaya andyan yung pakiramdam mo na malakas ang kabog o yung palpitation natin, no? Yung mabilis ang metabolism natin. Pag kumain ka ng marami, or halimbawa nakakatatlong kanin ka, apat na kanin, hindi ka nabubusog or mabusog ka man sa maiksing oras kasi nga sobrang lakas ng ating metabolismo, no? Nako-convert niya agad into energy. Ganun yung katawan natin. Okay, so yun yung mga ilang sintomas ng ating hyperthyroidism. Okay, so bakit nga ba nagkakaroon ng ganong problema? Usually, healthy naman ako. Yun yung mga madalas na sinasabi, no? Healthy naman ako. Lagi naman ako nag-exercise, balanced diet, or yung nutritious food naman ang kinakain ko. Wala akong bisyo. Okay, may tinatawag po kasi tayong autoimmune disease. Okay? Ibig sabihin, yung ating immune system, inaatake po niya yon. Yung tulad sa akin, inaatake niya yung aking thyroid, no? So, ganun. Inaatake niya. Ngayon, ang nangyayari, ako, yung thyroid ko, nagiging hyper. 'Di ba? Ganun nagiging hyper. Hindi ko naman kasi nakuha tong hyperthyroidism dahil na-expose ako sa chemicals or sa radiation. Hindi ko siya nakuha ng dahil doon. Okay? Or wala rin naman ako naging infection sa katawan. Nakuha ko siya because of autoimmune. Ganito. Ipaliwanag ko na lang ng mabilis yung autoimmune. Okay, ang katawan kasi natin, meron tayong immune system, 'di ba? Pagka nagkaroon ka ng sipon, okay, si immune system natin, nilalabanan niya yung mga virus, bacteria o mga fungi, nilalabanan niya yan sa katawan natin. Pero ito, nagkakaroon ng friendly fire. Imagine, 10 tayong magkakakampi. May dumating na isa, yung immune system natin, papuputokan niya yung 10 yun. So, ganun po ang autoimmune disease. Okay? Okay, alam ko naman yung tanong nyo, ikaw napaka-healthy mo, bakit ka nagkaroon ng problem sa thyroid, 'di ba? Ang ginagawa mo, panay exercise ka, balance ang diet mo, wala kang bisyo, hindi ka nga nagpupuyat. Dahil po doon sa autoimmune disease na tinatawag. Okay, bigyan pa natin ng linaw. Walang bisyo, healthy ang pamumuhay, laging nag-eehersisyo or aktibo ang lifestyle, no? Bakit nagkaroon ng chronic kidney disease? Okay? Meron din po tayong autoimmune disease na kidney naman ang nagiging problem. So, inaatake niya doon yung mga nephrons, no? Ibig sabihin, yun yung sa function ng kidney natin, yung mga nephrons, aatakihin po niya yun. Nagkakaroon ng lupus nephritis, yung mga ganyan. Wala naman akong dahilan. Or wala naman akong naaalala na gumamit ako ng sigarilyo, ng alak, or ng let's say droga, kung ano man. Bakit ako nagkasakit? Meron po kasi talaga tayong autoimmune disease. Okay? May mga manifestation ba ang autoimmune disease? Tara. Ako ito, tatapatin kita. Nung padating na ako sa edad na 30, ang napapansin ko sa akin, well, wala pa akong hyper noon. Mga 2018 kasi ako na-diagnose, 'di ba? 2015, medyo nakakaramdam ako ng parang nervyos na tinatawag. Okay? So, sabi nung doktor, okay, no? Nag-uumpisa na yung iyong Graves' disease nung mga oras na yon. Para bang pakiramdam ko may lindol or lumilindol. Imagine natutulog ako noon, parang feeling ko umuuga ng ganun. Yung pala, napapaganon ako. Yung pala nag-uumpisa na siya. 'Di ba? May ganun eh. Yun yung explanation sa akin ni doktor. 2015 yon. 2016, talon tayo.
Nag-start ako nung makaramdam ng kakaiba, para ba akong laging exhausted or pagod. Okay? May time kasi ako noon na 2 PM hanggang 10 PM. May ganyan akong shift noon. Minsan pagdating ng 6 PM, nararamdaman ko na yung pat patuka-tuka ko or inaantok, no? So nag-uumpisa na rin pala siya, isa pala 'yon sa mga manifestation na nagkakaroon ako ng problem sa thyroid, pero hindi ko gene-generalize ha. Okay, na sure ako na sa thyroid ka. Iba-iba rin. Okay? So may ganun tayo, no? So parang pagdating pa lang ng 7, parang gusto ko nang matulog. Tapos may time din na nagigising ako ng madaling araw. Halimbawa, umuwi na ako ng 10 PM. Magsisipilyo lang ako niyan, maghihilamos, tulog ako. So ganun kasarap yung tulog ko. Pero pag uwi ko nun sa bahay, tulog ako, 'di ba? Magigising ako ng mga 5:30, nahihirapan na akong makatulog ulit. Tapos ayan na naman, antok na naman ako nun. So may mga ganun akong pangyayari. Okay? 2017, italon ko sa year 2017. Andiyan na yung sumasali kasi ako noon ng mga 10 km, mga ganyan, 5 km, o kaya naman simpleng jogging lang. Nakakaramdam ako na medyo mabilis na akong mapagod. I don't know why. Pero sabi nung doktor ko, isa daw yun sa mga sintomas na malapit na ako magkaroon ng hyperthyroidism or ng sorry, ng Graves disease. No? So parang sabi ko, bilis ko yatang mapagod. Nas pag nagba-basketball naman, dati kaya kong maglaro ng 2 set. Let's say 1 to 20 na basketball, no? After matapos ng 1 to 20, dati naglalaro pa ako another 1 to 20. Pero nung 2017 na yon, hirap na akong matapos kahit isang game. May ganun ako nararamdaman. Okay, pero pagdating naman sa sa blood pressure, mga ganyan, normal naman. Tapos medyo irritable lalo na pagka umiinit na yung panahon. Okay, so 2018, yun na nga, na-diagnose na tayo ng Graves disease. Okay, sabi naman nung doktor, upon assessment, meron ka bang kamag-anak o kaya naman na magulang na may problema sa thyroid? Sa nanay, sa tatay ko, wala. Pero may mga tiyahin ako may problem sa thyroid. And yung kakambal ko, 1 buwan lang ang pagitan namin. Yun na yun. Na-confine kasi yung kakambal ko, bumagsak yung potassium niya. Nahirapan siyang maglakad, diba? Nakwento ko naman yan sa mga unang video. Tapos, yun nga, nung check up, Graves disease din siya. So, sa akin, the following month, ganun din. Okay? So, nasa lahi talaga namin. Autoimmune disease, wala na po akong magagawa dun. Gustuhin ko mang hindi siya lumabas, pero lalabas at lalabas po talaga siya. Hindi mo lang alam kung kailan. Hindi ko lang din masasabi sa iyo kung yun na yun or eto na yun. No? So, napakahalaga talaga ng ating check-up. Okay, so maraming salamat sa pakikinig, no? Sa panonood. So, sa susunod na video, dudugtungan ko yung autoimmune disease natin sa part 2. Mas lalaliman ko pa ng kaunti. Okay? So, sa ngayon, medyo busy. Salamat. Magdasal kayo ng mabuti, no? Kung may mga maintenance na kayong iniinom, inumin nyo ng maayos, ha? Tawag dito, magpa-check up din. Okay? So maraming salamat. God bless everyone.